is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga katiyats at shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Alright, so meron tayong tatlong underground markers na narito. Ito'y nakuha sa paghuhukay sa lalim na 7 to 10 meters yata ang pagkakuha nila nito. Medyo malalim na ito, kaya nga gumuho yung kanilang tunnel kasi malalim na, malapit kasi sa creek ang tunnel, so napupuno ng tubig kaya madaling mag bar down. So ito maganda, unahin muna natin to. Ayan, so bakit ba nakatalikod tong dalawang letter E? Ang dalawang letter E sa treasure code, ito'y treasure box. So kapag natagpuan to sa ilalim ng lupa, ibig sabihin nasa kailaliman niya talaga, down under sa kanya ang mga treasure. Kasi hindi yan iiwan sa underground kung walang ibinaon doon sa baba niya. Okay, kaya halimbawa ito yung tunnel nyo, surface ng lupa. Halimbawa dito na kayo nakakuha ng mga ganyan, sabihin natin 7 meters yan. Kapag 7 meters na and then ang natagpuan nyo ay mga signs and markers lamang, ibig sabihin yan ay malalim ang pagkabaon. Ibig sabihin kapag malalim ay big deposit. Kasi hindi naman ibabaon ng 20 meters ang item kung hindi yan big deposit. Okay, ang mga small deposit ay hanggang 7 meters giveaway, matagpuan na yan. Ang iba dyan ay 4 meters, 3 meters, 5 meters, hanggang 7 meters, mga maliliit na deposito. Okay, so bakit nga ba ito dalawa? So nagsasabi siya na may dalawang treasure box na naglalaman ng gold bar. Ito kasi yung nakaganyan, box with gold bars. Kahit nakaganito, box with gold bars. Kahit nakataob, box with gold bars. Maliban na lamang kung ang letter E na ito ay nasa ibabaw ng lupa, iba ang kahulugan niya. Kung ang letter E ay nasa ibabaw, lalo na yung gitna ay mahaba yung gitna na linya, ito yung mga trail sign na magsasabi na nasa bundok. Bundok ang letter E kapag nasa ibabaw ng lupa. Pero kapag natagpuan sa ilalim ng lupa, ibig sabihin box with gold bars, sa baba niya, underground. So itong dito, ito ilalim. Dalawang guhit. Kung mahahaba na ano yan, mahaba na linya, meaning dublihin yung standard na 1 meter per guhit. So dahil maliit lang to na bato at maiksi lang yan na linya, so pwedeng 1 meter at 1 meter. So ibig sabihin yan ay 2 meters. Ngayon, alangan naman na babalik tayo sa ibabaw, papunta talagang underground yan. So ito nagsasabi na target, na si sentro. So in 2 meters may matagpuan na. Baka dalawang box. Hindi tayo tiyak dyan kasi hindi naman tayo nagbaon. Diba? Pero under sa sign na ito, 2 meters ang lalim ay merong makita. It's either isang box or dalawa na magkatabi. Ito yun, no? Boxes of gold bars. Ngayon punta tayo sa isang sign. Ito, medyo komplikado to. Pero dito natin malalaman, no, ito. Ito'y pointer to siya. Kung nakatagilid ito, kung nakaganyan siya, yung heart na ilong, ganyan.
So ito dito to ang direksyon papunta. Ngayon kung nakatusok yan sa lupa, nagaganyan, ang mata narito dalawa, di ba? Tapos ilong, and then parang puso. So kapag ganito, ito ay down. Dig more, maghukay pa. Sa nasabi ko na kanina, kapag ganitong may mga ganitong klaseng signs, mga general treasure ito, ang may-ari niyan, general, malalim talaga yan. Okay, ang kahulugan nito, itong tree with pointer ay tunnel. So, tunnel under. Ito naman, pareho din ito, pointer din itong dalawa. Kapansin nyo, parehong matulis. Pati ito parang itsura ng bala, di ba? Parang 45. Papunta yan lahat doon. Kaya kung nakatagilid ito, means drifting. Kung nakatagilid siya, ibig sabihin ay drifting tayo. Right. Or kung sa kabila nakaturo yan, left. Pero kung nakatusok, dig more. Hukay pa ng marami. So hindi pa ito yung final marker. Pointer pa siya. Okay, so dito naman tayo. Ito ang medyo magulo. Kasi hinugis siya na pagong. Parang pagong siya, and then hinugis din siya na parang granada. Di ba? Atis ng granada eh. Pang World War II talaga to. Granada ng Amerikano to eh. Pero kung hindi lang yan hugis granada, ang ibig sabihin yan ay piles of gold bars. Ito yung mga gold bars or gold boxes. Marami yan, nakapile-pile. Oh. So lahat yan ay gold bars or gold boxes. Kung hindi yan hugis granada, ngayon dahil hugis granada, ibig sabihin, pinag-combine yung maraming boxes of gold, pero there is danger kasi booby trap to eh. Booby trap sa sabog to eh. Diba? So kung ganyan na pinagsama ang gold bars tsaka booby trap sign, ibig sabihin malapit na. Malapit na, kaya ang mga booby trap or pasabog or water trap ay nandyan yan sa malapit na sa item. Kapag malapit ang item, diyan na nilalagyan ng booby trap para hindi ito makukuha. So, merong itong sikreto, ito, kita nyo to. Ito ang nagtuturo ng direksyon, hindi yung ulo. Ang ulo ay decoy lang yan. Narito ang sikreto niya, ito. Yan. So, yan ang direksyon niya. Arrow siya. Alam naman natin na ang Hapon ay mahilig sa baliktad, di ba? Binabaliktad nila yung sign eh. Ang meaning binabaliktad nila para hindi matagpuan. So halimbawa nakatagilid yan na ganyan. Narito yung ulo, and then ito yung arrow. So sundan lang ang arrow. Pero kung nakatusok yan sa lupa, pababa. Kung nakahiga, pa-drifting tayo. At sundan lang to tong dulo nitong arrow. Siya yung pinaka-pointer. So, ang ibig sabihin, malapit na sa deposito na marami, napakarami nito. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 4. 24 boxes or 24 gold bars ang meron. Pero merong pasabog, merong booby trap ito. Granada. So, ang granada nag-symbolize ng sumasabog. So, merong sasabog. Kaya ingat kayo sa paghukay sa nakakuha ng ganitong mga symbols. Pero ito, ang maganda ay malapit na. Malapit na diyan ang item dahil yan na yung booby trap. Nandiyan na ang booby trap malapit sa maraming boxes of gold or gold bars. Alright, so yan lang ang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong nakitang treasure markers underground. At ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe
sa ating channel. At sa mga bago pa lamang ay i-subscribe nyo ito at i-share para dadami naman ang ating subscribers. Kasi kukunti na lang tayo wala na yatang mahilig sa treasures. Baka wala nang gustong yumaman, di ba? Baka napapagod na. Walang surrenderan dito, no retreat, no surrender sa treasure hunting. Kapag atras tayo, talo tayo. Kaya no retreat, no surrender. Patuloy lang, dahan-dahan lang, mga kababayan. Okay, ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all.